Alina Tala, mag-ingat po kayo sa inyong mga salita. Hindi namin pinahihintulutan ang anumang pahayag na may bahid politika rito. Ang malamig na babala mula sa lupon ng mga hurado ay umalingaw-ngaw. Biglang tumahimik ang buong bulwagan. Tanging ang mahinang ugong ng mikropono sa kanyang kamay na isinasahimpapawid sa buong mundo ang maririnig. Ang 17 taong gulang na dalaga mula sa Pilipinas ay katatawag lamang para sa pinakaprestihiyosong parangal, habang naghahanda siyang magbigay ng kanyang pasasalamat dahil lamang sa kanyang pambungad na, "Nagmula ako sa Pilipinas." Pinutol siya ng isang karatula na itinaas mula sa panig ng technical director. "Pakitama ang iyong pagkakakilanlan." 5 maikling salita sa karatula. Sumulyap siya sa malaking screen sa di kalayuan, kung saan ang dalawang salitang Pilipinas ay tinakpan ng isang itim na marka. Pagkatapos ay tumingin siya sa daan-daang pares ng mga mata ng manonood na nakatuon sa kanya. Nagsimulang humigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga daliri at namutla ang kanyang mukha. Isang segundo ang lumipas. Sa isang nanginginig ngunit matatag na tinig, nagsalita siya. "Kung hindi ko maaaring sabihing nagmula ako sa Pilipinas, hindi ko na rin kailangan ang parangal na ito." Nang matapos ang mga salitang iyon, ang propesor na may buhok na mapuputi na nakaupo sa unang hilera ng mga hurado ay tahimik na tumayo at umalis sa silid. Sumunod sa kanya ang pangalawa at pagkatapos ay ang pangatlo. "Bago tayo magsimula, kung gusto ninyo ang mga ganitong kuwento, mangyaring mag-iwan ng isang like at komento para ipaalam sa amin kung saan ninyo binabasa ang kuwentong ito. Ang inyong suporta, ang aming pinakamalaking inspirasyon." Nagsimula ang kuwento kay Alina Tala. Siya ay nakatira sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy sa tabi ng ilog Pasig. Ang kanyang ina ay isang guro sa Filipino sa isang pampublikong paaralan. Ang kanyang ama, na dating isang apprentice na karpintero, ay nagtayo ng sarili niyang maliit na tindahan ng mga souvenir na gawa sa kahoy. Hindi mayaman ang pamilya, ngunit ang kanilang buhay ay payapang lumilipas, walang sino mang gumagambala. Mula pagkabata, si Alina ay nahumaling na sa pagbabasa ng mga akdang pampanitikan ng Pilipinas. Ang kanyang mga idolo ay hindi mga sikat na mang-aawit, kundi ang mga pahina kung saan naroroon ang dalawang salitang Pilipinas. Sa tuwing makakatapos siya ng isang magandang artikulo, maingat niya itong ginugupit at idinidikit sa isang makapal na kuwaderno. Sa tabi nito, isusulat niya ang kanyang sariling mga saloobin. Ano ang tingin nila sa atin? Ano ang tingin natin sa ating sarili? Walang nagsabi sa kanya na gawin ito at walang nag-udyok. Naramdaman lang niya na kung hindi niya ito itatala, ang mga bagay na iyon ay tunay na makakalimutan. Noong siya ay nasa high school, habang gumagala sa isang tindahan ng mga lumang libro, natagpuan niya ang isang aklat tungkol sa disenyo ng mga sinaunang pattern ng Pilipinas. Ang pabalat ng libro ay larawan ng isang babaeng alagad ng sining na may malaking pamagat. "Wala tayong puhunan, pero mayroon tayong pagkamalikhain." Nagliwanag ang mga mata ni Alina. Sa sandaling iyon, bigla niyang naunawaan na ang disenyo ay hindi lamang mga linya at kulay. Nagsimula siyang lumakad sa isang landas na naiiba sa kanyang mga kaedad. Sa loob ng 3 taon sa senior high, pagkatapos ng klase, dumidiretso siya sa tindahan ng kanyang ama. Habang ang ibang mga kaibigan niya ay abala sa pag-aaral para sa mga pagsusulit sa kolehiyo, si Alina naman ay abala sa pag-ukit ng bawat detalye sa mga piraso ng kahoy, mga pattern ng okir, mga inilarawang imahe ng sampagwita, mga linya mula sa mga katutubong tula, at maging ang signboard ng kanilang tindahan. Pinayuhan siya ng kanyang mga guro na huwag masyadong mangarap. Tinukso siya ng kanyang mga kaibigan na ang kanyang trabaho sa pag-ukit ay walang kinabukasan. Ngunit hindi nagbago si Alina. Tahimik lamang niyang ginawa ang kanyang trabaho. Ang tanging ina niya sa araw ng kaarawan ng kanyang anak ay lihim na bumili ng 2 piraso ng mamahaling kahoy na nara at inilagay ito sa tabi ng kanyang kama nang walang anumang salita. Sa edad na 11 na, natapos niya ang kanyang obra maestra na pinangalan ng Ilaw ng Perlas. Ito ay isang lamparang gawa sa kahoy na may kakaibang hugis. Ang panlabas na balat
ay hango sa mga ukit sa mga lumang pintuan ng simbahan sa probinsya. Ang panloob na istruktura ay binubuo ng maraming manipis na patong ng kahoy na pinagpatong-patong. Sa tuwing bubuksan ang ilaw, 54 na natatanging pattern na kumakatawan sa mayaman at magkakaibang kultura ng mga pangkat etniko sa Pilipinas ay isa-isang lumilitaw na ang liwanag ay nagbabago na parang pagtaas at pagbaba. At tulad ng anino ng dumadaloy na panahon, ipinost niya ang larawan ng kanyang likha sa internet. Sa simula, ay para lamang itong maging isang alaala. Hindi niya inaasahan na ibabahagi ito ng isang Pilipinong propesor na naninirahan sa Europa. Sa ilalim ng larawan, isinulat niya, "Nakikita ko ang isang anak mula sa aking tinubuang lupa na nagsasalita sa isang tahimik na paraan. Pagkatapos noon, mabilis ang mga pangyayari. Nakatanggap siya ng abiso na ang kanyang likha ay napili para sumali sa isang internasyonal na kompetisyon para sa mga batang malikhain. Hindi lamang ipapadala ang kanyang obra para sa exhibition sa ibang bansa, kundi siya mismo ay inimbitahan na dumalo sa seremonya ng parangal. Labis siyang kinabahan. Bago umalis, gumawa siya ng mga espesyal na business card. Nakasulat dito, Alina Tala, Pilipinas. Disenyo ng mga tradisyonal na pattern. Ang font na ginamit niya ay ang mismong estilo na kanyang pinraktis sa kanyang kuwaderno. Hindi niya kailanman inakala na ang simpleng linyang iyon ay ituturing na sensitibo sa ibang bansa. Sa ikatlong araw, sa lugar ng kaganapan, ibinigay niya ang kanyang business card sa isang staff sa registration counter. Tinitigan ng staff ang card ng ilang sandali. Pagkatapos ay kumunot ang noo at sinabi, "Mali ang pagkakasulat mo." Natigilan si Alina. Saan po ang mali? Pabulong na sinabi ng staff, "Hindi mo maaaring isulat ang Pilipinas. Kailangan mong palitan ito ng isang papaunlad na bansa o isulat mo na lang ang pangalan ng lungsod. Kung hindi, makakaapekto ito sa paninindigan ng mga organizer." Pagkarinig nito, hindi nakipagtalo si Alina. Pagdating sa kanyang silid, matagal siyang naupo. Pagkatapos ay tinipon ang lahat ng mga business card, itinali ng isang sinulid at inilagay sa ilalim ng kanyang maleta. Hindi na siya gumawa ng bago at hindi na rin namigay. Nang gabing iyon, binuklat niya ang kanyang lumang kuwaderno. Sa huli, isinulat niya sa blankong pahina sa likod, "Kung hindi mo masabi kung sino ka, ang lahat ng pagkamalikhain ay nawawalan ng kabuluhan." Sa araw ng kompetisyon, nakasuot siya ng isang simple ngunit eleganteng Filipiniana at umakyat sa entablado upang ipaliwanag ang tungkol sa ilaw ng perlas. Maaaring hindi perpekto ang kanyang pagbigkas, ngunit bawat salita ay nagmula sa kanyang puso. Ikinuwento niya na ang mga pattern sa labas ay ang kaluluwa ng mga lumang simbahan. Ang 54 na pattern sa loob ay simbolo ng pagkakaiba-iba at pagkakaisa ng bansa. Sinabi niya na umaasa siyang ang likhang ito ay magiging isang ilaw na magbibigay liwanag sa isang pangalan na pilit na itinatago. Ang bulwagan ay tahimik noong una, pagkatapos ay umugong sa palakpakan. Isang hurado mula sa silangang Europa ang lumuha. "Nakikita ko ang isang bata at isang buong kultura na nakikipag-usap sa buong mundo." Sa seremonya ng parangal, inanunsyo siyang nagwagi ng pinakamataas na karangalan. Yumuko siya bilang paghahanda sa kanyang pasasalamat. Ang plano niya ay sabihin lamang ang isang pangungusap. "Nagmula ako sa Pilipinas." Ngunit wala pang kalahating segundo matapos niyang balaking bigkasin ang mga salitang iyon, lumitaw ang babalang karatula mula sa likod ng entablado. Isang staff ang nagtaas ng karatulang, "Pakitama ang iyong pagkakakilanlan." Natigilan siya. Nakita niya ang propesor na may maputing buhok, nangumiti at nagbigay lakas sa kanya kanina na ngayon ay nakayuko. Muli siyang tumingin sa mga manonood, sa kanilang mga mukha na puno ng pag-asa, sa mga kumikinang na ilaw ng kamera. Sa huli, huminga siya ng malalim at sinabi ang mga salitang nagpatahimik sa buong bulwagan, "Kung hindi ko maaaring sabihing nagmula ako sa Pilipinas,
hindi ko na rin kailangan ang parangal na ito. Ang unang tumayo mula sa panig ng mga hurado ay ang propesor na may maputing buhok. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang ID bilang hurado at bumaba sa entablado. Sumunod sa kanya ang pangalawa at pagkatapos ay ang pangatlo. May mga pumalakpak, may mga nagulat, may mga yumuko at lumuha, ngunit nanatili siyang nakatayo doon sa entablado, hawak ang mga business card na hindi niya naipamigay. Nakasulat dito, Pilipinas, Alina Tala. Nang bumaba si Alina Tala sa entablado, basa pa rin ng pawis ang kanyang mga palad na parabang kalalabas lang mula sa gitna ng isang bagyo. Tahimik ang backstage, walang pumigil sa kanya at walang nangahas na lumapit. Ang business card na isinulat niya mismo na may dalawang salitang Pilipinas ay biglang naging isang hindi nakikitang pader na pansamantalang naghiwalay sa kanya sa buong mundo. Ngunit ang hindi niya alam, sa sandaling pagbaba niya, biglang pinutol ang live broadcast. Gayunpaman, maraming manonood ang nakakuha ng mga screenshot, nagbahagi, at nagkomento. Ang sandaling iyon ay malalim na tumatak sa isipan ng maraming tao. Isang oras ang lumipas. Naglabas ng pahayag ang mga organizer ng kompetisyon na isang kalahok ang lumabag sa mga tuntunin sa pagsasalita. Ang resulta ng parangal ay pansamantalang sinuspinde. Sa social media, ang parira lang ang babaeng nagsabi ng Pilipinas ay mabilis na naging nangungunang search keyword sa maraming lugar. Hindi nila alam kung sino siya. Alam lang nila na nakasuot siya ng Filipiniana, mahinahon ang kanyang boses, ngunit naglakas loob na talikuran ang pinakamataas na karangalan para lamang sabihin ang dalawang salitang iyon. May mga tumawag sa kanya na isang hangal na mapilit. May mga pumuri sa kanya bilang isang matapang na mandirigma. Maraming tao ang naghahanap sa kanyang tunay na pagkatao. Ngunit sa silid ni Alina, ang lahat ay kakaibang tahimik. Hindi niya alam na siya na ang sentro ng atensyon. Hindi rin niya alam na isang grupo ng mga hurado ang sabay-sabay na nagsumite ng kanilang pagbibitiw, na inaakusahan ang mga organizer ng pakikialam sa kalayaan, sa pagsasalita at pagbaluktot sa pagpapahayag ng kultura. Nakaupo lamang siya sa isang sulok ng silid. Dahan-dahang pinupunasan ang kanyang lamparang ilaw ng perlas, na parabang humahawak sa isang antigong bagay, isang dialogo na hindi pa natatapos. At sa malayong Pilipinas, hating gabi na ngunit bukas pa rin ang mga ilaw, sa lumang tindahan ng souvenir sa tabi ng Ilog Pasig, ang kanyang ama ay nanonood ng balita habang paulit-ulit na pinupunasan ang kanyang salamin sa mata. Wala siyang sinabi, nakatitig lamang sa huling imahe bago pinutol ang broadcast. Ang kanyang anak na babae ay nakatayo sa ilalim ng mga ilaw, kalmado ang mukha na may apoy sa kanyang mga mata. Ang kanyang ina ay nakaupo sa tabi niya. Nanginginig ang boses. Giginawa na talaga niya. Lagi nilang alam na si Alina ay hindi isang batang madaling sumuko. Kaya niyang magpuyat ng 5 gabi para lang itama ang isang pattern. Kaya niyang itapon ang isang buong piraso ng kahoy dahil lang hindi niya gusto ang kulay. Ngunit hindi nila inakala na gagawa siya ng ganoong desisyon sa isang pandaigdigang entablado. Bata pa rin siya, bulong ng kanyang ina, ngunit basa na ang kanyang mga mata. Hindi na siya bata. Marahang umiling ang kanyang ama. Mas naiintindihan niya kaysa sa atin kung ano ang mga bagay na hindi dapat isuko. Kinabukasan, umalis si Alina sa hotel. Mas maliwanag ang sikat ng araw ngayon kaysa kahapon. Inayos niya ang kanyang mga gamit, naghahanda na umuwi. Walang naghatid sa kanya at walang pumigil hanggang sa makarating siya sa security checkpoint ng airport. Isang hindi kilalang lalaki ang humarang sa kanya. Inabutan siya ng isang sulat. At maikling ipinakilala ang sarili bilang isang associate professor mula sa isang universidad ng disenyo sa Europa. Sinabi niya na nais nilang isama ang kanyang kwento at obra sa kanilang kurikulum bilang isang case study. Ipinakita mo sa amin na may mga disenyo na hindi lamang palamuti, kundi isang pananampalataya, dahan-dahang sinabi ng lalaki sa Tagalog. Bahagyang natigilan si Alina, pagkatapos ay tumango. Salamat po. Nang lumipad ang eroplano, isinandal niya ang kanyang ulo sa bintana at tiningnan ang mga ulap sa malayo.
Bigla niyang naalala ang kanyang pagkabata, ang pagpapalipad ng saranggola sa pilapil sa tabi ng ilog. Malakas ang hangin noon at madalas na lumilipad nang mataas ang kanyang saranggola. Madalas siyang tawagin ng kanyang ina mula sa ibaba. "Huwag mong masyadong paliparin ng mataas. Mapapatid ang pisi niyan." Ngunit lagi niyang iniisip na kapag ang saranggola ay lumipad na ng mataas, kahit na mapatid ang pisi, hindi iyon isang kabiguan. Gabi na nang siya ay lumapag at naghihintay na sa labas ng airport ang media mula sa Pilipinas, ngunit hindi siya nagpaunlak ng panayam. Yumuko lamang at mabilis na naglakad hanggang sa makasakay siya ng taxi. Lumingon sa kanya ang driver at nagtanong, "Kayo po ba si Alina Tala, yung gumawa ng ilawan?" Ngumiti siya ng bahagya at marahang tumango. Nanahimik sandali ang driver. Pagkatapos ay sinabing, "Karpintero rin po ang tatay ko. Naiintindihan ko po ang ilawan ninyo." "Salamat po." Sa buong biyahe, hindi binuksan ng driver ang radyo at hindi na nagsalita pa. Tahimik lamang siyang inihatid hanggang sa tapat ng kanilang bahay. At sa mundo ng internet, ang kanyang mga larawan at talumpati ay nagsimulang kumalat na parang apoy. Nahanap ng mga tao ang libro ng disenyo na binasa niya sa lumang tindahan, hinanap ang mga video ng kanyang proseso ng pag-ukit ng kahoy. Ang ilan ay pumunta pa sa eskinita sa tabi ng ilog Pasig kung saan siya nakatira upang kunan ng video ang liwanag na nagmumula sa kanyang pagawaan. Parami ng parami ang mga boses na nagsama-sama sa iisang pangungusap. Sinabi lang naman niya kung sino siya. Ilang araw ang lumipas, isang tahimik na press conference ang ginanap na pinasimulan ng mga huradong nagbitiw. Hindi sila nagpaliwanag para sa kanilang sarili, ngunit inihayag na magtatatag sila ng isang bagong parangal na pinangalanang Gawad Kalayaan sa pagpapahayag ng kultura. Ang una at tanging tatanggap nito ay si Alina Tala. Hindi namin mababago ang parangal na ipinagkait sa kanya, ngunit maaari naming tiyakin na ang kanyang boses ay maririnig ng buo. At sa tindahan ng souvenir sa kanilang bahay, nagpatuloy siya sa pag-ukit unti-unti. Sumagot siya, "Nagsalita na po ako, inay." Nagulat ang kanyang ina. "Kailan?" Ngumiti siya at itinuro ang lampara. Magsisilbi itong liwanag hanggang sa wala ng sinumang matatakot na bigkasin ang sarili nilang pangalan. Hindi kailanman nagpaliwanag si Alina Tala. Ang mga salitang hindi ko na kailangan ay tila naging isang marka sa kanyang balikat. Saan man siya magpunta, nakikilala siya muna bago husgahan. Ngunit hindi na siya nahihiya o sinusubukang magtago. Natuto siyang yumuko habang nagtatrabaho at natutong harapin ang mga tingin ng may taas noo. Isang umaga, habang abala siya sa paggawaan, may narinig siyang nagmamadaling mga yapak sa labas ng pinto. Binuksan niya ito at nakita ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may balisang mukha. Inabutan siya nito ng isang kahon na kahoy. Sa loob ng kahon ay isang lumang larawan ng isang parol. "Ineng, maari mo bang gawing muli ang parol na ito para sa akin?" Sa mga mata ng babae ay may halong pakiusap, pag-aalinlangan, at isang damdaming hindi masabi. Kinuha ni Alina ang larawan at tiningnan ito sandali. "Ang parol na ito, nakita ko na dati. Ito ang lumang parol na nakasabit sa beranda ng bahay ng lola ko noong bata pa ako. Nasunog ang bahay namin kalaunan at nawala na rin ito. Walang sino man ang gumawa ulit nito. Ang itsura nito sa kanyang alaala. Susubukan ko po." Marahan siyang tumango. 2 buwan ang lumipas. Tahimik na isinilang ang proyektong Ilaw ng Alaala. Ito ay isang workshop project na sinimulan mismo ni Alina Tala. Hindi para sa komersyal na disenyo, kundi para lamang muling buuin ang mga lumang ilawan mula sa mga alaala. Hindi siya tumanggap ng mga panayam mula sa dayuhang media at hindi na rin lumabas sa publiko. Ngunit ang numero, materyales at istruktura ng bawat ilawan ay maingat na itinala. Ayokong ang Pilipinas ay maging isang pangalan lamang na pinagtatalunan. Dapat itong maging isang liwanag. Ang paggawaan ay hindi nag-advertise o nag-PR. Ngunit bawat linggo ay nakakatanggap ito ng 12 dosenang mga sulat kamay. May nagpadala ng larawan ng beranda ng kanilang tahanan
Noong pagkabata, may nagpadala ng piraso ng punit na parol na papel na ginamit ng kanilang ina sa kasal. Mayroon ding nagpadala lamang ng isang linya ng mensahe. Pakiusap, tulungan ninyo akong panatilihin ang alaalang ito kahit isang anino lamang. At sa internasyonal na forum ng disenyo kung saan siya umalis, dumating muli ang bagong season gaya ng inaasahan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang listahan ng mga hurado ay may 7 bakanteng puwesto. Napilitan ang mga organizer na baguhin ang mga patakaran na nagdaragdag ng isang sugnay tungkol sa paggalang sa kultura at orihinal na pagkakakilanlan. Isang kampanya na nananawagan para sa pagbabalik ng parangal kay Alina, tala ang inilunsad. Ang petisyong iyon ay umabot sa 1,000,000 lagda sa loob ng 3 araw at ang video clip ng sandaling iyon ay pinag-edit sa hindi mabilang na maiikling video na may pamagat na ang dalagang tumanggi sa parangal dahil lamang sa 2 salitang Pilipinas na kumalat sa lahat ng platform. Sa seksyon ng komento, may nagsulat, "Dati, sa espasyo para sa nasyonalidad, hindi ko kailanman isinulat ang Pilipinas dahil takot ako sa gulo. Ngunit ngayon, alam ko na ang 2 salitang iyon ay hindi lamang para sa pasaporte, kundi para rin sa tindig na pinipili nating panindigan." Isang araw, isang high school sa Maynila ang nag-organisa ng isang espesyal na pag-uusap at inimbitahan si Alina Tala upang magbahagi. Sa simula ay ayaw niyang pumunta, ngunit matapos makatanggap ng isang liham ng paanyaya na may lagda ng lahat ng mga mag-aaral, nagpasya siyang pumunta. Nang tumayo siya sa lectern, ang kaharap niya ay hindi mga eksperto o propesor, kundi mga murang mukha na sumasalamin sa kawalang malay. "Siguro gusto ninyong marinig ang kwento kung paano ako tinanggalan ng parangal, di ba?" Ngumiti siya, isang nakakatawang pambungad. Hindi sumagot ang mga mag-aaral, ngunit isang batang babae ang nagtaas ng kamay at nagsabi, "Gusto po naming marinig kung bakit ninyo tinanggap na wala kayong makuha kaysa palitan ang 2 salitang iyon." Nanahimik sandali si Alina Tala. "Dahil noong bata ako, pakiramdam ko ang Pilipinas ay isang pangalan na nasa ibabang kaliwang sulok ng mapa, na malapit ng mahulog. Walang pakialam kung ito ay isang bansa, isang tahanan, o isang tuldok lamang. Gusto ko lang itong gawing isang panimulang punto." Natahimik ang buong bulwagan. Nang umugong ang palakpakan, may mga mag-aaral na lihim na nagpunas ng kanilang mga luha. Nang siya ay bumaba, isang batang lalaki ang nag-abot sa kanya ng isang piraso ng papel na may sulat kamay na nakasulat, "Salamat po dahil hindi ko na kailangang itago ang sarili ko." Lumipas ang panahon, hindi na siya bumalik sa internasyonal na entablado, ngunit ang proyektong Ilaw ng Alaala ay isinama sa mga aklat-aralin ng maraming unibersidad sa buong mundo bilang isang halimbawa ng panlipunang praktika ng mga kabataan. May nagsabi na sinira niya ang kanyang kinabukasan. May nagsabi naman na gumamit siya ng isang lampara upang magbigay liwanag sa isang napakalayong lugar. At siya mismo ay nagpatuloy lamang sa pag-ukit araw-araw. Tuwing sasapit ang gabi, kapag ang mga ilaw ng alaala sa lumang eskinita ay sinisindihan, titingin siya mula sa bintana. Nakikita niya ang mga dumadaan na humihinto, tumitingala, at pagkatapos ay nagpapatuloy sa paglakad. Alam niyang ang ilaw na iyon ay hindi para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga taong minsan nang inutusang isulat muli ang kanilang sarili na nagbibigay liwanag sa puwang sa kanilang mga puso. Sa pagtatapos ng araw na iyon, isinulat niya ang isang pangungusap sa kanyang kuwaderno. Ang pagkakakilanlan ay hindi isang etiketa. Ito ay isang init na hindi maaaring mabura. Nagkataong nakita ng kanyang ina ang kuwadernong ito. Hindi siya nagulat. Marahan lamang itong isinara. At tila walang anumang pakay na lumabas at binuksan ang ilaw sa eskinita. Ang liwanag na iyon ay tumama sa bintanang kahoy, tulad ng flashlight na palihim niyang binubuksan sa ilalim ng kumot. Noong bata pa siya. Mainit, hindi nakakasilaw, ngunit hindi kailanman namatay. Gusto mo ba ng mga ganitong kuwento? Pindutin ang like, mag-subscribe,
at mag-iwan ng komento para ipaalam sa amin kung aling sandali ang pinakatumatak sa iyo. Ang iyong suporta ang aming pinakamalaking motibasyon upang magpatuloy sa pagkukuwento ng mga boses na hindi pa naririnig.